Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Come on, church! Hallelujah! Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Come on, church! Sabihin natin sa Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Yes, Lord! Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Go! Sumigaw! Sa galak, hey, sa lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sa galak, hey, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Come on, church! Isigaw, sumigaw, sa galak, hey, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sa galak, hey, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw. Sa ngayon, may gagawin po tayo. Siyempre, hindi lang kami yung sisigaw. Hindi lang kami sisigaw ng may kagalakan. Amen. Kapag sinabi ko pong sumigaw, sasagot po kayo ng woo! Amen. Sumigaw sa galak. Hey! Amen. Hallelujah. Sige po. Po. Sumigaw sa galak. Hey! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak. Hey! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, hawitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, hawitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak, hey, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak, Hey! ang lahat ng nilalang.
sumigaw. Woo! Sa umaga pong ito, patuloy natin buksan ang ating mga puso sa Panginoon. Hallelujah. Alam ko po na maraming iniisip ang bawat isa bago tayo pumunta dito. Maraming nangyari. Pero hayaan natin na ang oras na ito ay para sa Panginoon. Ang maging focus ng ating puso at isip ay sa Panginoon. Hallelujah. Alisin po muna natin yung mga bagay. Hallelujah na hindi para sa Panginoon. Yes, Jesus. Lord, Ikaw ang aming kailangan. Ikaw ang aming hinahanap-hanap. Ang pag-ibig mo lamang, Panginoon, ang kukumpleto sa amin, Lord God. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi nagkukulang, Panginoon. Come on, church. Kausapin natin ang Panginoon. Sa aking kailangan, higit sa aking kalasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Yes, Lord. Higit sa aking kalakasan, ni minsan, Panginoon, di ka nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw, Panginoon, Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord God. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, yes, Lord, yes, Jesus. Bawat araw, Panginoon, bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw. Come on, church! Hallelujah! Yes, Lord! Hindi mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Walang
Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Yes, Jesus! Oh, hallelujah! Ikaw ang aking Panginoon. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Panginoon na masasandigan ko, Panginoon. Panginoon na matatakbuhan ko. Ama na tatanggap sa akin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong pagyakap. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, na patuloy na nagpapalakas sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, Holy Spirit. Mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa'yo. Oh, church! Walang imposible sa'yo. Ikaw, Panginoon, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Hallelujah! Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw, Panginoon, hallelujah, ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Yes, Lord. Ako'y Nagtitiwala sa'yo. salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Yes, Lord. Kalakasan ko'y Nanggagaling sa'yo. yes, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko.
Isang mapagpalang umaga sa bawat isa, sa ating lahat. Muli ay tunay nga na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Bagamat tayo ay hindi makapag-sama-sama physically, we praise God because He is enabling us to be together sa Espiritu at sa umagang ito patuloy tayong manangan sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagkalinga, sa kanyang pag-ibig. Bagamat masama ang panahon, patuloy na tayo ay aawit, magpupuri, magninilay-nilay ng kanyang mga salita. At tunay na ang Diyos ang may control. God is in control. So we will not worry, but we will continue to praise and thank Him for His goodness and His faithfulness in our lives. At sa umagang ito, sama-sama nating basahin ang ating scripture reading. Sabi sa unang Pedro chapter 4, verse 10 to 11, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang pinangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa inyo ng Diyos. Upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Jesus o ni Jose Cristo. Sa kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen at amen. At muli, basahin natin ang Romans chapter 12 verse 6. Ang sabi dito, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob sa kagandahan, ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang kaloob na iyan. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo ng buong galak. Praise God. Let's pray. Father God, maraming salamat sa iyong mga salita. Sa umagang ito, Panginoon, as we continue to meditate upon your words, we pray na kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagkalinga, at sa iyong pag-abay sa amin, Lord. We thank you, and as we continue to praise you, as we continue to worship you this morning, through the meditation of your word, I pray that you continue to speak to us in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So, muli isang magandang umaga sa ating lahat. Tunay nga na tayo ay patuloy na mag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. At nandito tayo sa topic natin about Christ-like service. Po, nung linggo tayo ay nakarinig ng isang napakagandang mensahe mula sa ating Pastor Alice. At ang sabi nga, ang kabuuan ng ating mensahe last Sunday, that Christ-like service is humbly putting God and others first by serving with love, compassion, and obedience, following the example of Jesus Christ. At sa umagang ito, ang ating naman pag-aaralan, katulad ng nabasa natin sa dalawang talata, no? Sa mga talata na binasa natin kanina, ay kaloob, no? The gifts of service. No? The Bible tells us na each of us should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of Christ, sabi sa unang Pedro. At ang sabi din sa Romans chapter 12, sabi nga, we have different gifts according to the grace given to each and every one. If it is serving, then
serve. So serving or service is a gift. It is a gift from the Lord. So yung passage na nabasa natin kanina tells us that service or serving is bestowed by God para saan? Para ano? To strengthen the body of Christ. And who else provides us the ultimate model of service, of Christ-like service? That is Jesus Christ. Jesus Christ, our Lord. So Jesus is the perfect example of a person having the gift of service. So, ang gift of service, also called the gift of serving or gift of helps. No? Sabi, it is a spiritual gift given by the Holy Spirit to enable believers to joyfully, may kagalakan, joyfully meet the practical needs, may kagalakan upang matugunan ang mga practical na pangangailangan ng iba at upang makapalakas ang katawan ni Kristo to strengthen the body of Christ. Yun daw ang gift of service. Yun ang dahilan kung bakit tayo may gift of service, no? Si Jesus declared, no? Sabi niya, whoever wants to be great among you must be your servant. Hindi sinabing anyone who wants to be great among you should be a pastor or should be a leader or should have a high position. Baliktad, sa ekonomiya ng kaharian ng Diyos, iba ang sinasabi. Kung ang mundo ang sinasabi, you have to be great, you have to be influential, you have to be followed. No? Pero sa kingdom ng Panginoon, iba. Ang sabi, instead, whoever wants to be great among you must be your servant. And Matthew chapter 20, verse 26, no? Yun yung sinasabi. And sabi din sa Mark chapter 10, verse 45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Purihin ang Panginoon. What a great reminder for each and every one of us. So, ano pa yung mga key passages nating about service or serving? Sabi dito sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, sabi dyan, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers to equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ. So, ayan yung mga iba't ibang gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang sabi sa atin ay, and there are varieties of activities, but is the same God who empowers them all in everyone. There are different kinds of gifts, but the same Spirit. To each one, manifestation of the Spirit for the common good. Yan ang sabi sa verse 7 ng 1 Corinthians chapter 4, verse 7. Purihin ang Panginoon. So, sino ba yung mga may gift of service? Hindi sila yung mga nagpipreach, hindi sila yung nagpa-prophesy, no? Yung mga may gift of service, sila generally yung mas komportable sa hands-on na practical na gawan. Mga bagay na nakikita, nahahawakan ang resulta. So, hindi sila usually naghahanap ng public recognition or hindi na natin yan sila laging nakikita on the spotlight. No? Yung mga taong may genuine gift of service, sila yung mga tahimik lang, tumutulong sa gawain at ginagawa ang kanilang bahagi. Ang ultimate goal ng gift na ito, ang gift of service, is to build up, no, ang katawan ni Kristo, the body of Christ,
para siguraduhin na ang mga ministry, ang mga tao ay may practical na support na kailangan nila para mag-function ng maayos. So, hindi natin sila laging napapansin pero malaking-malaki ang contribution nila at ang ginagawa nila para sa paglago at pagpapatuloy at pagpapalawak ng ministeryo ng ating Panginoon. Po. At alam nyo ba na sa Biblia, meron tayong mga examples. We have biblical examples of people who are serving. Meron tayong mga biblical examples of people who has this gift. Una, si Martha. Makita natin yan sa Luke chapter 10, 38 to 42. Martha. Si Martha is depicted as someone who was dedicated in serving Jesus and his disciples. Makita natin yan, ano? Kitang-kita natin yung dedikasyon ni Martha. Alam niya, andyan ang Panginoong Jesus, nandyan ang mga disipulo. Kaya talaga naman, no? Mula sa pagtanggap, sa paghahanda ng mga pagkain, ng kanilang mga pangangailangan, although makita natin yan na Jesus gently corrected si Martha. Why? Because she was overly concerned with her task. Alam niyo yung overly concerned, no? Sobra-sobra na yung over na yung kanyang concern sa kanyang task that she grumbled kasi yung iba hindi siya tinulungan, lalo na yung kapatid niya na si Mary. But Jesus gently, no, reminded her or corrected her. But definitely hindi natin pwedeng ipagwalang bahala, no, or hindi pwedeng hindi makita natin ang puso ni Martha sa pagsaserve, sa paglilingkod. Right? Meron din po tayong example na makikita sa buhay ni Phoebe. Si Phoebe, hindi natin siya masyadong naririnig or hindi siya masyadong nababanggit. Pero makita po natin sa Romans chapter 16 verse 1 and 2, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kinomend niya si Phoebe. Isa siyang diakonessa or deacon. No? Diakonessa is the female version. A deacon of the church sa Cenchreae. Sabi niya dito, sa kanyang sulat sa Romans chapter 16, I commend to you our sister Phoebe. Anong description ni Pablo sa ating kapatid na ito? Sabi niya, a servant of the church. Welcome her in the Lord in a manner worthy of the saints. Sabi gano'n ni Pablo. I-welcome niyo siya, tanggapin niyo siya. No? How do we welcome people? Welcome her in the Lord in a manner, sa isang paraan, worthy of the saints. So wala talaga tayong distinction, no? Minsan kasi yung mga tao, pag pastor, pagka hindi natin masyadong kakilala, hi sis. Pero ang sabi, mga lingkod, welcome her in the manner worthy of the saints. And assist her in any matter she may need from you. No? I-assist daw si Phoebe. Bakit? Sabi ni Pablo sa verse, ito na yung later part ng verse to, sabi niya, for she has been a great help to many people, including me. Mantakin mo yan?
yung commendation ni Pablo. Tanggapin niyo siya sa isang paraan worthy of the saints because she has been a great help. Saya siguro, no? You know, people saying that this person has been a great help to me. Napaka, napaka laking tulong niya. So, yun si Phoebe. At isa pa dito sa Acts chapter 9, no? Acts chapter 9 verse 36. Ito naman ay si Dorcas, si Tabitha. Mababasa natin yan, ang isang maiksing talata. Tulad dito sa sinabi sa Acts chapter 9 verse 36. Sabi, now in Joppa, there was a disciple named Tabitha, which translated in Greek is called Dorcas. This woman was abounding with deeds of kindness and charity which she continually did. Wow! Ang galing ano? Nung description ni Pablo tungkol dito ng description ng banal na kasulatan dito sa buhay ni Dorcas. Sabi dito, this woman was abounding with deeds of kindness and charity. Hindi lang basta siya ay gumagawa ng mabuti or hindi lang siya gumagawa ng mga mabubuting mga bagay at charity kung hindi abounding. Nag-uumapaw si Dorcas sa mabubuting gawa. Wow, grabe, no? Ang galing. At dito sa Acts chapter 6 verse 1 to 6, makita natin dito. Hindi na po natin yan siya basahin, pero makita natin dito yung appointment ng early church sa 7 men to oversee the distribution of food to widows, allowing the apostles to focus on prayer and the ministry of the Word of God. This delegation of service responsibilities highlights yung importance ng gift of service in maintaining the church mission. So, ang gift of service po is a really great help to really maintain yung mission ng church. Imagine niyo na lang kung anong mangyari, kung si pastor na lahat, pati paglilinis, pati lahat-lahat na. Ngunit salamat sa gift of service dahil may mga gawain na pwede nang iatang sa iba upang ang mga lingkod ng Diyos ay makapag-concentrate sa pag-study ng Word of God, pag-share ng Word of God, no, pag-aaral, pananalangin. At purihin ang Panginoon kasi sa ating simbahan, sa ating church, we have a lot of people who serve unconditionally. Maraming mga mananampalataya ang willing mag-serve. And praise God, glory to God for the lives of the people. Dahil masasabi natin na ang bawat isa ay ginagamit ng Diyos upang mag-serve. Kahit gaano ka minyal, kahit gaano kaliit lang yung gagawin, kapag ginawa natin, ay malaking bagay para sa katawan ni Kristo, para sa gawain ng Panginoon. Praise God. Naalala ko lang, neto lang. Friday. Praise God.
Pagdating natin sa church during our prayer meeting, marami na tayong ilaw sa church. Napakaliwanag. Dahil mayroong hindi natin nakita, pero volunteer na gawin ang mga ilaw, mga saksakan ng mga kable. And nung hapon kami ni Pastora ay maaga sa church, syempre maulan, may mga basa, may mga tubig. Nagwawalis ako doon ng may sabon. Tapos sabi ko, Lord, sure parang hindi nauubos yung tubig. Parang hindi natutuyo yung sahig sa aking winawalisan. Dumating yung mga kabataang lalaki. Maya-maya, yan na yan sila. Kumuha na ng mga walis. Yung aking gagawin sana na mga 30 minutes mag-isa, naging 10 minutes na lang. Willing to help, ready to serve. No? After ng prayer meeting, sobrang lakas ng ulan, nag-uwian na yung lahat. At ang mga kabataang babae, nagbukas, nagligpit. It just makes things practically easy para sa kanyang bahay-sambahan. No? Whenever we go to our Saturday classes, feeding programs, purihin ang Panginoon. Maraming ready to serve. No? Yung mga maglalagay ng trapal, maglagay ng mga upuan, maglabas ng mga gamit, magligpit after, mag-serve ng food. These are all service. And not so many people are gifted in serving. But we can also pray. No, Lord, please give me this gift so that I can serve you. So that I can serve. And of course, we want to be with people with gifts of service. Ha? Lalo na pag siguro tayo ay may sakit. We won't want to be in a room. Hindi natin siguro mas gusto siguro natin nasa kwarto tayo. Tapos meron tayong kasamang with gift of service. Kasi yung may gift of, may kailangan ka pa ba? Bilang kita ng ganito. Sabihin mo lang. Kasi minsan meron tayong mga kasama. Halimbawa, meron tayong sakit. Siguro ayoko nang may kasama sa kwarto na merong gift of knowledge kasi malamang. Ayan, sinabi ko na kasi sa'yo, di ba? Ikaw kasi, hindi ka nakikinig. Dapat ganito, ganyan, ganyan. Gift of knowledge yun. Pero pag gift of service, grabe, nakakatuwa. Malaking kagaanan sa ating mga buhay. Ngayon, ano nga daw ba ang characteristic ng service na pleasing kay Lord? Ano natin makita? Alam na natin to, meron na tayong mga practical guide to service. But let's look at the Word of God. What are the characteristics of a service pleasing to the Lord? Una, dapat ang ating service ay motivated by love. Sabi ng John 14 verse 15, if you love me, you keep my commandments. Right? So our service should be motivated by love. The love of God. Our love for the Lord. And that love for the Lord is motivated by the unending love that we receive from God. Sabi nga, if you love me, keep my commandments. Ano yung command ni Lord? Balikan natin yung binasa natin kanina. Ano ba yung isa sa mga command ng Lord sa atin? No? Na matatagpuan natin sa Mateo. Ano sabi sa Matthew 20, verse 26? It shall not be so among you, but whoever would want to be great in your kingdom or in God's kingdom must be your servant. One of the commands of the Lord to us is to serve. If you love me,
Keep my commandments. Yan ang sabi ng Panginoon. One of the commandments of the Lord is to serve Him. Our principle in service should be motivated by our love for Christ, not by obligation, recognition, or personal gain. Hindi dahil wala na kasing iba. Ako na lang talaga po kasi wala nang iba. Hindi dapat yun yung motivation natin. Or dahil obligasyon na atang kasi sa akin yan. No? Or not even for recognition. Personal gain should be motivated by love. So, lagi natin tatanungin, why am I serving? Bakit ako nagsiserve? Is my service an expression of my love for Jesus? Because of the great love that I have received from Him, nag-o-overflow yung love ko sa Kanya, and I cannot help but serve. Service should be motivated by love. Next, service should be rooted in humility. Philippians chapter 2, verse 3 says, humility is valued above others. Jesus humbled Himself and became a servant. Yun yung sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 3 to 8. Basahin po natin. Philippians chapter Philippians chapter 2. Basahin ko lang dito. Hanapin ko lang dito. Sabi dito, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourself. Do not merely look at for your own personal interest, but also for the interest of others. Have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus, who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of men, being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So ano daw yung humility? We do not do anything out of selfish ambition or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important. So humility is we value others more above ourselves. We don't demean ourselves. Hindi natin ibinababa ang sarili natin. Kung hindi ang service natin, we serve without seeking praise. Hindi ka mag-serve kasi, i-comment ako. Or, nako, sigurado for sure, babanggitin yung pangalan. No. We don't serve to seek praise. We serve with humility. We give God the glory and we put others above ourselves. Now, our service should be rooted in humility. What else? So it is motivated by love, rooted in humility, and it is faithful and dependable. Faithful and dependable. Ano ba yung sinasabi sa unang Korinto or 1 Corinthians chapter 4 verse 12? It is required that those who have been given a trust must prove faithful. Hindi ako may sabi niyan. Ang sabi yan ni Pablo sa unang Korinto, ha? It is required.
Isipin natin. You are given the gift, you should be faithful. Ang isang steward o ang isang lingkod ng Diyos ay hindi sinusukat kung gaano siya kasikat. Laging visible o laging napapansin. Ang mahalaga ay faithful sa ipinagkatiwala ng Diyos. At paano natin mapatunayan? Paano natin malaman na faithful? Siyempre, kung ano yung inumpisahan ay tinatapos. Faithful servants finish what they begin. They keep their commitments, no? Hindi yung nag-yes ka na, nangako ka pa, tapos ang ending wala pala. No? Faithful servants serve consistently. Naalala ko yung message ni Ate Jess sa last Friday sa prayer meeting. Consistent. No? Maraming mga Kristiyano, magaling lang sa umpisa ba? Pero habang tumagal na, nawalan na ng gana. Or feeling nila kasi hindi na ako kailangan dyan, okay na. But we have to remember, saan ba tayo nag-commit? Kanino ba tayo nag-commit? We committed our yes, not to other people, not kay pastor, not sa head, pero sa Panginoon, sa lahat ng gagawin natin. At lahat ng inuuhan natin ay inuo natin sa Panginoon. Every yes that we gave it to the Lord. So finish what you begin, keep your commitment, and serve consistently. Bakit? Dahil sabi nga sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, moreover, it is required for stewards that they be found faithful. Alright? So, characteristic of a service pleasing to God is motivated by love, rooted in humility, faithful and dependable, and empowered by the Holy Spirit. Empowered by the Holy Spirit. 1 Peter chapter 4, verse 11, if anyone serves, they should do so with the strength that God provides. Kung ikaw ay maglingkod ka ng may lakas galing sa Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon ng spiritual gifts para i-equip ang believers for service. But if we do it on our own, any gift, no? Without the Holy Spirit, we serve and we become exhausted. So without the Holy Spirit, service become exhausting. Ministry becomes performance. Kapag wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Para bang ang lahat ng ginagawa natin ay nakakapagod. At kailangan may patunayan. Ngunit ang paglilingkod ng may banal na Espiritu, the service becomes joyful. Kahit pagod, mayroong kagalakan. Nakakapagod pero may lakas. The joy of the Lord is my strength. So with the Holy Spirit, our service becomes joyful. With the Holy Spirit, lives are transformed. Nababago ang buhay. Kapag ang ating paglilingkod ay may paglilingkod ng may lakas at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, unang-una ang ating buhay ay nababago. With humility, as we continue to serve, our lives are changed. No? Naranasan niyo po ba yan, mga kapatid? Naranasan niyo po ba ang paglilingkod? Na nababago ka muna bago ang iba? Bakit? Dahil yan
sa banal na Espiritu ng Diyos na hinahayaan nating magkontrol at kumilos sa ating mga buhay. At hindi lang yan, no? Hindi lang yung buhay natin ang natatransform, ang buhay ng mga tao. If our service is empowered by the Holy Spirit, others people's lives are transformed. They are blessed. No? Ilang beses na ba tayong naka-experience yan, mga kapatid? No? Hindi naman yan sila ang nag-preach. Nag-welcome, kinamayan ka lang naman. Pinalista lang naman yung pangalan mo. No? Hindi naman yan siya yung nag-exhort. Siya lang naman yung umikot at nagpaupo sa'yo. Pero grabe, mayroong pagbabago. May impact. May impact sa buhay. May impact sa buhay mo. Yung kanyang pagkamay, yung kanyang pag-welcome. No? Inabutan ka ng kape. Grabe, may impact. Why? Because it is with the power of the Holy Spirit. Amen? And not only that, our service should be Christ-centered. Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. No? It has to be Christ-centered. I remember someone asking me before, pag laging tinatambak sa akin yung trabaho, pwede bang mag-oo? Or pwede bang mag-hindi? Pwede po bang humindi? Hindi naman ako yung naka-assign pero sa akin pinapagawa. Pwede bang mag-hindi? Ang sagot ko, pwede. Kung sa akin yan, oo. Bakit? Kasi, if hindi yan with all of your heart, kung masama ang loob mo at napapagod ka na at na-exhaust ka na at feeling mo hindrance na yan, you go back. You can say no. And you go back to the Lord. Why? Because it's not motivated by love. It's not rooted in humility. At malamang hindi rin yan siya empowered by the Holy Spirit because wala yung component ng joy, wala yung component ng strength. So say no. It's okay to say no and you go back to Jesus. You go back to Him. Pero kung kahit ganyan ang mga pangyayari, hindi mo nakita yung pagod mo, hindi mo nakita yung kakulangan ng iba, kung hindi very much willing and very much joyful and happy ka to serve, to do things out of your way that is inconvenient for you, by all means do it because God is honored. But if not, but if in your heart you feel tired, you feel unappreciated, na feel mo na ano ba yan? Ba't ganito? Kami na lang palagi, ako na lang palagi, then don't. You can say no. Because at the end of the day, our heart is more important than whatever we do. It has to be Christ-centered. You work or you do everything with all of your heart as working to the Lord. Hindi lang sa ministry, kahit sa trabaho, kahit sa bahay, kahit sa eskwela, in everything. You do it because you're doing it for the Lord, not for your boss, not for your teacher, not for your parents, not for anyone else, not even for your pastor. You do it
Because you know that whatever it is that I am doing, I'm offering, doing it for your Lord, and I'm doing it with so much love. And in humility, I accept this challenge. Then that will be God pleasing. It is centered. Everything that we do is centered. Sobrang dali lang sabihin na Jesus, you are the center of it all. Pero at the end of the day, hindi pa rin yun yung nakikita sa buhay natin. Everything should point to Jesus. It should be Christ-centered. Every gift of service, every service that we do should point people to Christ. Does my service glorify you, Lord? Or does it draw attention to me? It should be pointing to Jesus. Christ-centered service is not about serving people's approval. It is about serving Christ through the way we serve others. Ulitin ko po, Christ-centered service is not about serving for people's approval. It is about serving Christ through the way we serve others. We serve others not for their approval, not for the attention, not for the recognition, but to give glory to Jesus. We don't even want our service to draw attention to us. So, our service should be motivated by love, rooted in humility, faithful and dependable, empowered by the Holy Spirit, and Christ-centered, because a Christ-centered service is a fruitful service. Anong sabi? Sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary of doing good. O, diba? Minsan nakakapagod. No? Nakakapagod gumawa ng mabuti, pero ang sabi ni Pablo, wag daw. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. No? Pag nagtanim ka at hindi ka napagod sa pagtutoil, meron kang harvest, meron kang produce. Meron kang aanihin. Alam natin yung kasabihan, kapag may itinanim, may aanihin. Pero katulad ng sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, hindi ka daw dapat manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat in proper time, you will reap a harvest. Diba? So, a Christ-centered service produces fruits. No? A service pleasing to God produces changed lives. Katulad ng sinabi natin kanina, ano po? Bago pa nabago yung buhay ng iba, nabago na yung buhay mo. At mas marami pang buhay ang nahihipo or natatouch because of that simple act of kindness or simple act of goodness or simple service for the Lord. Na? And we also become stronger disciples of Jesus. We become strong. No? The more you serve, the more you become strong. The more you are encouraged. Subukan mong magbukmok sa bahay, wala kang gawing ministry. No? Wala. But we become stronger disciples every time we serve. And a Christ-centered service produces unity in the church. No? Naalala ko yung sinabi ni Pastora Alice, no? Hindi natin i-isolate yung sarili natin. Hindi natin i-isolate yung sarili natin. Tapos feeling natin di tayo belong. No? Kapag nag-serve ka, hindi mo feel na isolated ka. Kasi when you serve, talagang ma-feel mo talaga yan na belong ka. And service, Christ-like service produces unity in the church. Hindi yung, ginawa namin to, mas magaling. Ginawa nila yun, gawin din natin to. No? Pasikatan ng ginawa, hindi po ganon. We do
things. And we serve the Lord, and it unifies the church. It does not create division in the church. It creates unity, and it gives glory to God. That is our last point for the day. The last point for the day is a service that is pleasing to the Lord, or a service that is pleasing to God, is done for God's glory. Anong sabi sa Mateo? Matthew chapter 5 verse 16, "Let your light so shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Ano daw ang gagawin natin sa ilaw natin? Lalo nating pagpaniningin. Lalong magdingas, magningas. Pagningasin natin at makita ng iba. Bakit? Para makita nila yung inyong mabubuting gawa. Yung mabubuting gawa ay nakikita. At ang nagiging bunga, nagiging resulta ay i-glorify ang ating Panginoon sa langit. No? Why are we going to let our light shine before others? So that they may see our good deeds. But the end goal is not to glorify ourselves, kung hindi i-glorify ang ating Ama na nasa langit. That is our purpose. To glorify our Father. At kaya nga ang challenge natin ngayong week na to is, this week, choose one act of service, mga kapatid. Kahit hindi napapansin ng iba. Do it with joy and humility and love as an offering to God. One act of good deed. Remember that God sees every faithful act. Ang Diyos ang nakakakita, even those unseen by others. Kahit yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Because at the end of the day, our best commendation, hindi manggagaling sa presidente, hindi manggagaling sa kung sino man, hindi manggagaling kay pastora, kundi the best commendation is the one coming from Jesus. No? Anong sasabihin ni Jesus sa atin? "Well done, my good and faithful servant." Yun ang sasabihin ni Jesus. Matthew 25 verse 21. No? "Well done, my good and faithful servant." Tapos papapasukin ka ni Jesus. Halika, sumama ka. Come now, enter into the joy of my presence. Wow, grabe, ano? So mga kapatid, let's continue to reflect on the Word of God. No? Always ask, why do I serve? Do I serve out of love or of recognition? Am I serving in God's strength or on my own? Is my service bearing fruit and glorifying God? Check, check, check. No? Check, check, check. So let's serve the Lord with gladness, and let's serve Him, honor Him in everything that we do. Malaki man o maliit, yan ay regalo ng Panginoon upang palakasin ang kanyang katawan. Sabi nga, let your light so shine. Let your light so shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Dear Heavenly Father, we thank you. We praise you. Salamat, Panginoon, sa iyong regalo, the gift of service. We thank you for your love and your grace, enabling us, Father God, to serve you and to serve others. May the service, lahat ng bagay na aming gagawin, may it be pleasing before you, a pleasing aroma of our worship, our reasonable act of service. And may it bring glory to you alone. Father God, bless each and every one of us. Lahat ng nakarinig ng mensaheng ito,
And anyone who needs your touch, Father God, I pray that may you touch each and every heart. Sa lahat ng nangangailangan ng hipo mo, Panginoon, dalangin ko na hipuin mo ang bawat isa. Salamat at pagpalain mo, hindi lang ang buong maghapon, kundi the rest of our lives. May you continue to be with us. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon at maraming salamat sa inyong lahat. Isang magandang umaga. At ang pagpapala ng Panginoon ang sumaating lahat. Amen and amen. Praise God. Before we give what we can give to the Lord, let's pray. Let's bow our heads and feel the presence of our Lord God. Lord God, I just pray that each and every one of us is blessed today, Panginoon. And I know to those who doesn't have work, worrying about their life, financially, Lord, mentally, physically, Lord God, madami silang problema sa buhay, Panginoon, na parang pakiramdam nila madaming pagkukulang. Nag-aalala sila sa kinabukasan nila, Panginoon, kung meron ba silang makakain, kung meron bang trabaho na tatanggap sa kanila para mapunan lahat ng pangangailangan nila, Panginoon. Make them realize, Panginoon, na lahat ng pangangailangan na to ay maibibigay mo, Lord God, because nothing is impossible with our Lord, Panginoon. They just have to believe that God, you, Lord, can make miracles in our life. And for all those who will give their money, Panginoon, here sa aming offering, Lord God, ibalik niyo po ito sa kanila ng siksik, liglig, at umaapaw pa na pagpapala. In Jesus' name we pray, Amen. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Oh, ikaw ang aming pastor, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa,